Magandang araw po. Ako po si John Cacciola, Sales Executive dito po sa Mitsubishi Peak Motors sa Bad Santos, dito po sa May Tondo, Manila. Bali sa video po na to, dalawa pong Triton variants ang re-reviewin po natin. Ang mga variants po na to ay yung mga top selling po na variants sa ating Triton lineup. Dalawa po itong automatic transmission pero magkaiba po ang kanilang features. Isa po ay yung ating base variant ng automatic na 4x2 at yung isa naman po is yung top of the line na automatic transmission na 4x2. Ito po ay yung ating Triton GLX 2-wheel drive automatic transmission at yung ating Triton GLS na 2-wheel drive automatic transmission. I hope na matapos nyo po itong video na to para at least ma-compare nyo kung ano po ang differences ng dalawang variants na ito. At I hope na matulungan po kayo na makapag-decide kung ano po ba sa dalawa ang unit na para sa inyo. So without further ado, tara po, samahan nyo na po ako na ipakita po sa inyo at alam ko pong excited na kayo para malaman ang differences ng dalawang variants na to. Ito po yung dalawang variants na i-compare natin on this video. Yung nasa left side po, ito po yung ating Triton GLS automatic transmission na 2-wheel drive. Ito naman pong nasa right side, ito naman po ang ating Triton GLX automatic transmission na 2-wheel drive. Unahin po muna natin itong Triton GLX 2-wheel drive automatic transmission. Alis sa kanyang dynamic shield front fascia design, naka-body color po ang ating Triton GLX automatic transmission. Pagdating po sa kanyang DRL, headlamps at fog lamps, ito po ay equipped ng halogen. Meron po itong matte-like na finish sa kanyang grille. Then meron po itong Mitsubishi na logo emblem na chrome sa kanyang gitna. Then meron din po itong Mitsubishi na word dito po no sa bandang taas ng kanyang Mitsubishi emblem. Then dito po sa kanyang lower bumper naman, makikita nyo po na body color din po ang kanyang design. Both GLS and GLX automatic transmission 2-wheel drive ay equipped po ng 4N16 na engine. Meron po itong maximum output na 183 PS at 3,500 RPM. Pagdating naman po sa kanyang maximum torque, ito po ay may 430 Nm at 2,200 to 2,500 RPM. Ang maximum width po ng ating Triton GLS and GLX automatic transmission 2-wheel drive ay 1,865 mm. For the length naman po, meron po itong 5,320 mm at ang kanyang height ay 1,795 mm. Both Triton GLS and GLX automatic transmission na 2-wheel drive ay equipped ng alloy wheels. Ang sukat po nito ay 265 by 60 R18. Both Triton GLX and GLS 2-wheel drive automatic transmission ay equipped po ng ating automatic na side mirror. Integrated na rin po dito ang turning signal lamps. Equipped po ng chrome door handles ang ating Triton GLX automatic transmission 2-wheel drive. Meron po itong keyhole dito sa kanyang dulo. Bali, equip po ng keyless entry ang ating GLX automatic transmission variant. So, ito po ang kanyang susi or key fob ng ating unit. Bali, meron po itong remote entry. Pag prines po natin itong open, yan, mag-a-unlock po ang ating pinto. Then, pag isasara naman natin, pipindutin lang naman natin itong isa, yung pang-lock po. Yan. Then dito naman po sa may lower side ng ating Triton, meron po yung stepboard. Bali nakakatulong po ito para makaakyat po ng sasakyan, yung especially mga bata or mga matatanda na hirap na pong humakbang.
Both Triton GLS and GLX two-wheel drive automatic transmission ay meron pong 222mm na ground clearance. Then sa kanyang cargo bed naman po, ang kanyang bed interior size ng kanyang length ay 1,555. Pagdating naman sa kanyang width, ito po ay merong 1,545mm. Then sa kanyang height naman po is 525mm. Dito po sa kanyang tailgate, makikita dito sa kanyang door handle yung keyhole. Bali, isa po ito sa mga additional na feature ng ating Triton 2024. So meron na po siyang keyhole para sa kanyang tailgate security and safety. Siyempre, additional safety po, itong ating backup camera para matulungan po yung ating driver pag umaatras. Equip po ang ating Triton GLX automatic transmission two-wheel drive ng LED rear combination lamps, bulb type na brake lights, at turn signal lights. So ito po yung dashboard design ng ating Triton GLX automatic transmission two-wheel drive. Makikita nyo po na ito po ay merong color theme na color black with silver accent. Ito naman po ang kanyang steering wheel. Equip po ang ating Triton GLX automatic transmission two-wheel drive ng 3-spoke leather wrap steering wheel. Dito po sa right side ng kanyang steering wheel, makikita nyo ang ating cruise control. Bali, ang cruise control po ay ginagamit sa highway. Meron po itong 44 kilometers per hour na minimum speed para ma-activate po ito. Then, sa left side naman po ng ating steering wheel, makikita po dyan yung controls para sa ating 7-inch na meter cluster. Then, makikita din po yung ating remote control para sa ating infotainment. For the infotainment, equip po ang ating Triton GLX automatic transmission two-wheel drive ng 8-inch na LCD monitor. Then for the air condition, equip po ng single zone automatic climate control ang ating Triton GLX automatic transmission. Mapapansin nyo po na napakalaki ng mga buttons ng ating Triton GLX automatic transmission. Para po yan sa safety dahil mas maganda po at mas madali pong makita at mabasa ng driver kung ano ang kanyang pipindutin. Equip po ang ating Triton GLX ng 6-speed automatic transmission. Bali, marami po siyang gears. Ang advantage po niyan is mas smoother po pag nag-shift ang ating engine ng speed. For the seat material, equip po ang ating Triton GLX automatic transmission ng high-grade fabric seat. Meron po itong mga texture na nagbibigay additional dimension sa design ng kanyang upuan. Then dito po sa kanyang ceiling, dito po sa first row, makikita yung ating dome lights at yung kanyang controls, and meron din po itong eyeglass holder. Dito po sa second row, sa likod ng ating center armrest, makikita nyo po na meron po siyang iba't ibang charging ports. Meron po siyang Type A and Type C, and meron din po siyang 12-volt socket. So magpunta naman po tayo sa ating Triton GLS automatic transmission. Bali, ito po yung ating top of the line pagdating sa ating 4x2 variants. So sa kanyang dynamic shield front fascia, mapapansin nyo po meron po siyang chrome parts dito sa kanyang base, sa kanyang ilaw, compared dun sa ating GLX na body color ang design. So sa front design pa lang, malaki na po ang difference sa ating GLX and GLS automatic transmission 4x2. Then pagdating naman po sa ating mga ilaw, yan, equip po ang ating Triton GLS automatic transmission 4x2 ng LED headlamps, LED DRL, at ang kanyang fog lamps. Then pagdating naman po sa kanyang grille, kung kay GLX po is medyo matte finish ang ating grille, sa ating GLS automatic transmission naman ay may pagka piano black finish po ang ating grille. So ang advantage niya po is mas classy
ang design ng ating GLS automatic transmission 4x2. Then pagdating po sa kanyang lower bumper, yun po, naka-body color po sa ating Triton GLS automatic transmission. Pagdating naman po sa side profile, almost same po sila ng ating Triton GLX. Ang tanging pinagkaiba lang po nila is yung ating door handle, dahil ang ating Triton GLS automatic transmission ay equipped po ng ating keyless operation system. So within 70 cm, malalock and unlock po natin ang ating unit. For example, yan, gawin po natin. Ito po yung ating susi. Pipindutin lang natin itong color black na button dito. Yan, mag-a-unlock na po yung ating unit. Then pag ilalock po natin, gagawin lang po natin is pipindutin lang po natin ulit itong ating button. So yun, so nag-lock po siya. Indication po nun is nag-close din po na automatically yung ating side mirrors. Then pagdating naman dito sa ating likod, yan, dito po yung merong major differences din, no, ng ating Triton GLX at Triton GLS automatic transmission. Dahil ang ating Triton GLS automatic transmission two-wheel drive ay equipped po ng ating roll bar. So yan po, makikita nyo po na mas additional accessories sa ating likod, sa ating cargo bed, no, yung ating Triton GLS. So mas mukha siyang pick-up truck talaga na merong pagka-sporty ang dating dahil dito sa ating roll bar. Then pagdating naman po sa cargo bed, yun, same lang po sila ng ating Triton GLX automatic transmission. Then pagdating naman po dito sa ating tailgate, yung tail light po is ng ating Triton GLS is LED rear combination lamp. So may LED na ilaw po ang ating GLS variant. So kapag LED po ang ating tail light, mas visible po ito sa dilim and mas matagal po ang lifespan. Then pagdating naman po sa door handle, yon, same lang po sila na merong keyhole, backup camera at third brake light. Then pagdating naman dito sa ating lower bumper, yon, same lang din po sila na meron step board para mas madali pong umakyat sa ating cargo bed. Maigi yung ating side profile ng ating Triton GLS automatic transmission. So dito naman makikita nyo rin, same ng ating GLX, meron pa rin siyang mga character lines, no. So dito po, yan, papunta po dyan sa likod, yan. Then dito po sa ating cargo bed din, sa ating second row, mula second row hanggang yun, so may tail light, yan, makikita nyo po na meron siyang character lines na nakakatulong para maging aerodynamic po ang ating sasakyan. So pag aerodynamic po ang sasakyan, mas matipid po ito sa gas consumption. So ito naman po yung ating dashboard design ng ating Triton GLS automatic transmission na two-wheel drive. Kung mapapansin nyo po, almost same sila, no, ng ating GLX variant. Pero isa po sa mga pinagkaiba nila is yung ating LCD monitor na 9-inch. So sa ating GLX is 8-inch, sa ating GLS naman, ito po ay equipped ng 9-inch na LCD monitor. Then pagdating naman sa air condition, bali equipped po ang ating Triton GLS ng dual zone automatic climate control. Ibig sabihin po, makokontrol ni driver yung kanyang temperature sa kanyang aircon. Then makokontrol din po ng ating front passenger yung kanyang sariling temperature din. So yun po yung pinagkaiba nila pagdating sa aircon system. Then pagdating naman dito sa ating automatic transmission, same po sila, equipped po ng 6-speed automatic transmission ang ating Triton GLS automatic transmission. So 6-speed gears din po sa ating GLS. Then
Pagdating dito sa may bandang lower part, yan, makikita nyo po yung ating push start button ng ating Triton GLS compared sa ating GLX na disusi pa po ang ating pagbukas ng engine. Then meron din po siyang Type A and Type C na charging ports, and at the same time meron din po siyang 12 volt socket. Then dito po sa may bandang baba, kung mapapansin nyo po, yan, ang isa sa mga advantage ni GLS na Triton is meron po siyang wireless charger. So sa GLX, hindi po tayo equipped ng ganitong technology. When it comes sa steering wheel, yun, same pa din po ng ating GLX, ang ating GLS na equip parehas ng 3-spoke leather wrap steering wheel. So parehas na parehas po sila ng ating steering wheel, naka leather wrap na steering wheel. Then pagdating po sa seats, yun, same lang din po na high grade fabric seats ang ating Triton GLS automatic transmission. So kagandahan po sa seats na itong ating Triton, no, na may pagka-sporty ang look dahil dito sa ating mga stitches, no. Yan po dito sa ating seat. So mas maganda po yung design talaga ng ating Triton GLS and GLX pagdating sa upuan. Then advantage sa ating mga Triton variants, GLX and GLS, meron po siyang armrest, center console armrest na leather wrap. So mas relaxing para sa driver and front passenger side yung ating driving dahil dito sa ating armrest, center console armrest. Then both din po ay equipped ng 2 bottle holders. So dito po sa tabi ng ating conventional handbrake. So ang question, bakit naka-conventional handbrake pa rin at hindi electronic parking brake ang ating Triton? Bali, mas useful po kasi sa mga akyatan ang ating conventional handbrake compared sa ating electronic parking brake, no? So mas magagamit po ng mga Triton drivers ang ganitong klase na mechanical handbrake. Both naman po na high grade fabric seats ang seat materials ng ating Triton GLX and Triton GLS automatic transmission. So makikita nyo naman po na napakaluwag pa rin ang ating second row ng Triton. Then gaya po ng ating Triton GLX, meron din po itong mga charging ports like Type A and Type C, at ito pong bilog is yung ating 12 volt socket. So ganyan po kaluwag ang ating Triton GLX and GLS automatic transmission second row. Both Triton GLX and GLS automatic transmission two-wheel drive ay equipped po ng center console armrest dito sa kanyang second row. Bali magagamit po yan especially kung dalawa lang po, no, yung passenger dito sa second row ng ating Triton. So meron po siyang bottle holders na I'm sure is magagamit natin sa mga long ride pag dating sa ating Triton GLS and GLX automatic transmission. So yun po yung ating comparison video ng ating Triton GLX automatic transmission at Triton GLS automatic transmission. So both unit po ay 4x2 variants. Yung ating GLS, yun po yung ating top of the line, while yung GLX naman po yung ating base variant. So makikita nyo naman po yung differences nila, no, pagdating sa features. So lamang na lamang po talaga pagdating sa technology ang ating GLS variant. Pero syempre, ang tanong po ng marami, magkano ba ang price differences ng dalawang variants na to? Para po sa ating Triton GLX automatic transmission 4x2, meron po itong SRP na 1,383,000 pesos. At meron naman po itong cash discount na 60,000 pesos. Pagdating naman po sa ating 5 years in-house financing,
makukuha nyo po ang ating Triton GLX automatic transmission 4x2 for as low as 77,000 pesos. And pagdating naman po sa ating Triton GLS automatic transmission 4x2, meron po itong SRP na 1,582,000 pesos. At meron naman po itong cash discount na 80,000 pesos. Then pagdating naman po sa ating 5 years in-house financing promo, makukuha nyo po ang ating Triton GLS automatic transmission 4x2 for as low as 67,000 pesos. And para sa mga in-house financing clients po, meron pa po kayong makukuha na mga special freebies gaya ng ating leather seat cover, deep dish matting, Bosch Europa horn, ating rain visor, at maraming pa pong iba. So sa mga interested po, pwede nyo po akong makontak sa aking number na 0956-055-3025 or pwede nyo rin po ako ma-message sa aking Facebook Messenger. Ang pangalan ko po ay Jan Cachola. Mag-iiwan din po ako ng link para sa aking Facebook page dito po sa description sa baba ng video na to. I-click nyo lang po ito at pwede nyo na po ako ma-message sa aking Facebook page. At sa mga umabot po pala sa part ng video na to, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at panonood. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe na lang po dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promo, discount, at mga freebies na binibigay po natin sa ating mga clients. At muli po, maraming salamat po sa inyong suporta. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming salamat po.